Samantala, hiniling ng Provincial Development Council ng Region 8 kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isailalim ang buong Eastern Visayas sa state of calamity dahil sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes live. Isaiah? Tama ka dyan, Audrey. Nire-rekomenda ng Provincial Development Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isailalim na sa state of calamity ang buong Eastern Visayas. Yan ay kasunod ng kasalukuyang rehabilitasyong ginagawa dito sa San Juanico Bridge. Kasalukuyan ang nasa ilalim ang probinsya ng Samar at Tacloban, Leyte sa state of emergency. Ito dahil sa economic effect ng rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Well, it really helps a lot, sir, no? With the declaration of both the province of Samar and Tacloban City, mabilis po natin ma-access yung mga emergency fundings natin. And of course, yung response ng government will be made faster because magiging available yung mga emergency procurement. Maliban dito, hinihiling ng Provincial Development Council ng Region 8 na isailalim ang buong rehiyon sa state of calamity dahil sa rehabilitasyon ng tulay, naaantala ang pagbiyahe ng kalakal. Lalo't tanging mga 3 tons pababa na sasakyan lamang kasi ang pinapayagang dumaan sa San Juanico Bridge. Stop and go ang paraan ng mga sasakyan dahil 1 lane lang ang pwedeng daanan. Kaya ang traffic humahaba. Sa bungad pa lang ng tulay, tinitimbang na ang mga sasakyan. Nakaantabay naman ang Office of Civil Defense sa mga motorista. Kung noong simulang isara ang San Juanico Bridge, inaabot ng 4 na oras ang bigat ng traffic. Pero nang dahil sa koordinasyon ng OCD at ng ibang ahensya, inaabot na lamang ito ng 15 minuto. Dahil sa rehabilitasyon, apektado ang biyahe ng mga pasaherong tumatawid ng San Juanico Bridge. Gaya na lamang ni Tatay Noli na mula Leyte na nagtitinda ng damit sa Samar. Talagang mahirap. Mahirap talaga. Kasi ano ito parang pabili pagdating doon, mag-aagaw-agaw sa pagsakay. Kaya ako nagpapasalamat ako nga may libre. Pero kung wala. Mahirap talaga. Sa pangunguna ng Office of Civil Defense o OCD, may libreng sakay para sa kanila. Itatawid sila ng libre mula Leyte to Samar and vice versa. May mga Roro route rin na nilaan ng pamahalaan para sa mga heavy vehicles. Tumatagal ng 3 hanggang 5 araw ang mga heavy vehicles bago makatawid. Pero sinisiguro ng DSWD na patuloy ang paghatid ng relief goods sa mga driver at pahinante ng truck na sasapat sa kanilang pangangailangan. Habang ang PNP Region 8 naman ay kaisa sa patuloy na pananatili ng seguridad sa San Juanico Bridge. To man the peace and order situation as others might take advantage of the situation that we have, and then we have to manage the queuing on particular traffic hours. Ngayon sa dulong bahagi ng Tacloban City dito sa Leyte. Makikita mo ngayon dito sa aking likuran itong bungad ng San Juanico Bridge. Hanggang sa mga oras na ito, Audrey, walang galawan itong mga sasakyang papasok ng San Juanico Bridge. Base sa mga nakausap natin, nagtatagal daw sila ng halos 15 minuto bago makadaan ng tulay. Pero ayon sa OCD, bago nito, tumatagal daw noon ng halos 4 nga na oras. At ito daw ang pilit na ginagawa, sinisikap ng pamahalaan na magawan ng paraan. At ito nga, kanina may mga nakita rin tayo ng ilang mga container van na mga nagtatagal dito o mga nakapila dito sa paakyat ng tulay. Ilan sa kanila, ilang araw na. Pero sinisiguro naman ng DSWD na patuloy ang supply ng pagkain na ibinibigay sa kanila sa pamamagitan na rin yan sa pagbibigay ng mga relief goods at mga hot meals. At isa pa dyan, Audrey, nakikitang paraan ng OCD para masigurong mabilis ang daloy ng trapiko ang pagdadagdag ng ruta ng Roro. At yan daw ang dapat asahan sa mga susunod na linggo. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Samar at mula dito sa Leyte. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.